Sa mahihilig sa tsokolate, alam niyo ba na lumalabas sa isang pag-aaral na posibleng maubos na ang mga tsokolate sa mundo sa taong 2020? Pero ang Pilipinas, malaki raw ang potensyal para tugunan ang produksyon ng tsokolate. Makibalita tayo kay PR Kanghel. Kung natatakam ka na sa panonood mo pa lang nito, isa ka marahil sa napakaraming certified chocolate lovers. As in, araw-araw po talaga chocolate. Kumakain po talaga ako. Mahilig po talaga ako sa chocolate. Tamis eh. Gusto ko yung malat eh. Mahilig din, minsan. Pero paano na lang kung ang hilig na marami, paubos na pala ang supply hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Yan ang tinatayang mangyayari pagdating ng taong 2020 ayon sa industry expert na si Angus Kennedy. Batay raw kasi sa pag-aaral ng World Cocoa Foundation, nito pa lang 2013, 300,000 metric tons na ang kakulangan sa supply ng kakao na pangunahing sangkap ng tsokolate. Taon-taon daw kasi tumataas ang demand para sa tsokolate, pero ang supply, hindi. Pati kalidad ng tsokolate, posible raw bumaba. Limitado ang supply ng cacao beans dahil tumutubo lang ito sa mga bansang tropikal o yung malapit sa equator o gitna ng mundo. Tropical country naman ang Pilipinas, kaya malaki sana ang potensyal na kumita ang mga Pilipino sa malaking demand ng kakao. Sa Marikina may farm kung saan pinapalago ang mga cacao bean seedling hanggang sa mamunga. Ang mga na-harvest na cacao beans pinatutuyo muna at isinasa ilalim sa fermentation bago maglasa at mag-amoy tsokolate. Pero ang kabalintunaan, tayo pa ang nag-aangkat ng kakao sa ibang bansa. Yung suliran ni Nay nagmumula sa kakulangan ng raw material ng cacao beans at ito'y galing sa kakulangan ng mga nakatanim na kakao. Pero para lumago ang local cacao industry para kayanin mag-supply sa ibang bansa, makatutulong daw ang pagtangkilik sa mga tsokolating gawang atin. Una na riyan ang tableya, isa sa mga pinakapurong uri ng tsokolate na paborito nina lolo at lola. Nariyan din ang mga tsokolating tatak Pinoy, gaya na lang ng mga artisan chocolates na likha ni Raul Matias. Ang bawat tsokolate may kakaibang lasang Pinoy, gaya ng banana Q, calamansi, pili at leche flan. Kasi yung chocolates namin, it's like history, culture, literature, lahat pinagsama in one box. As they say, life is a box of chocolates. Parang ganun yun. Department of Treasury, ginamit nilang gifts. The Department of Tourism naman, kumukuha sila sa amin when they go abroad and promote our country. Kung matutulungan lang daw natin ang local chocolate industry, hindi raw dapat pangambahan ang nakaambang krisis ng tsokolate sa mundo. Posibleng Pilipinas pangaraw ay isa sa mga maging susi para hindi matuloy ang krisis. Ang kailangan lang, suporta sa mga gawang Pilipino. We have to be nationalistic in that sense. No? Wala na naman yung uy, sarap ito, foreign to eh. Let's support them so that in that sense, they can come up with better products. Di ba? And then we have something to be proud of, really proud of. PR Kanghel, GMA News.